To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. Magandang gabi po mga minamahal. Welcome pong muli ang bawat isa sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. Wow! Nasa panghuling gabi na po pala tayo ng ating pong tinatalakay patungkol po sa Acts in the Book of Acts. At nagpapasalamat ako sa masaganang biyaya ng Panginoon. And I know na kung paanong blessing po ito sa inyong lingkod, alam ko na blessing din po ito sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa mga feedbacks. Ano po? Thank you sa mga encouraging messages. At ngayong gabing ito, mga kapatid, gusto ko lang po sana na samahan nyo pa rin ako. Ipanalangin po natin si Pastor Eni Mabalot sapagkat siya po ay nasa ospital pa rin po hanggang ngayon. Salamat po sa mga kapasturan, sa mga kaibigan na nagpahayag po ng kanila pong pagmamalasakit. Ano po? What I mean to say, doon po sa mga nag-offer ng help. At kasama po ang inyong lingkod. Sa mga gusto pong tumulong kay Pastor Eni Mabalot, lalo na po sa kalagayan niyang siya ay nasa ospital ngayon, ang magandang magagawa po natin, kung paano kami po, nakipag-ugnay po kami kay Ma'am Riza Pormelosa Lumangyaw. So, po pwedeng sa kanya nyo na rin po i-course through kung gusto nyo po siyang tulungan. So, alam ko po, kailangan po ng ang agapay po natin sa kanyang kalagayan ngayon. At ipag-pray na rin po natin yung buong pamilya, si Ma'am Merly at pati si TJ. Mga kapatid, ulitin ko po, lahat ng gustong tumulong, makipag-ugnay po kayo kay Ma'am Riza Pormelosa Lumangyaw. So sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, ngayong gabing ito, muli po kaming nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay makadulog sa iyo. Lord, nais po naming ilapit sa iyong muli ang kalagayan po ni Pastor Eni Mabalot. Nawa palakasin mo po siya. Nawa makarecover po siya. Nawa pagalingin mo po siya. Gamitin mo po ang mga doktor. Bigyan mo po sila ng karunungan. Gamitin mo po ang bawat gamot na kanyang tinetake, Panginoon. Hiling ko po na ikaw ang siyang patuloy na mag-provide ng kanilang pangangailangan. Hindi lamang po, Panginoon, si Pastor Eni, kundi ang kanyang buong pamilya. Nawa dakilang Diyos, hipuin mo po ang kanilang katawan lupa. Pagalingin mo po sila sa kanilang dinaramdam, Panginoon. Hinihiling po namin na kahabagan mo kami, dinggin mo po kami, at nawadakilan Diyos, maging maayos po ang lahat. Sama-sama po kami, nagkakaisang puso, na itinataas po namin sa iyo ang panalangin kahilingan ito. Lord, pagalingin mo po si Pastor Eni. Hipuin mo po si Ate Merly at si TJ sa kanila pong kalagayan ngayon. Ito po ang aming panalangin. Nawa kung kami po ay mayroong pong pagnanais na makatulong, ikaw rin po ang siyang gumawa sa amin, Panginoon. Ito po ang aming hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so again, thank you so much. Unawain niyo po, kaibigang matalik po natin yan, kamanggagawa, at kasama po natin sa MIBFC. So please, pakialala natin lagi si Pastor Eni po sa panalangin. Kasama na po ang kanyang family. Alright? This time, makinig muna po tayo ng special number na ibibigay po sa atin ng isa po sa couple ng Living Water Baptist Church na masasabi nating blessing at malaking help sa gawain. Pastor Poy and Sister Milet. Holy Lord, and offer to Him worldly things I do not need, and hope is pleased. For He wants me to give a heart that's truly His.
and offering of highest price, a servant whom the Lord can use. I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. To serve Him is my goal. How can I withhold? Whatever's mine is given me. It's not my own, it's His alone. Whatever He requires, that is my desire. Whatever He may need from me, I'll pay the cost, gain or loss. I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Thank you so much, Pastor Poy and Sister Millet. Sa mga interesado pong mag-special number, so i-forward nyo lang po kay Preacher Jed and Sister Arabel. Tayo po ay magiging masaya na makabahagi po kayo sa ministeryo ng Panginoon. Now, tuloy-tuloy na po tayo. Ito na po ang last night para sa ating pong ginawang pagtalakay sa aklat ng mga gawa. Ang naging sentro po natin, mga gawa sa aklat ng mga gawa. Pinakita ko po sa inyo yung gawa ng Banal na Espiritu, gawa ng mga apostol, gawa ng church, ng mga mananampalataya at ng Diablo. At ang aking pong ginawang tuntungan, Acts 1:8. At hindi na po para ulitin natin yan. Pero kagabi, ang tinalakay po natin, sumentro na po tayo doon sa key factors in the rapid growth of the New Testament Church. Kung ano po yung mga susi. Pag sinabi natin key factors, ito po yung may malaking kinalaman. Ito po yung kadahilanan. Ito po yung bahagi na dahilan kung bakit naging malago po ang gawain ng Panginoon at mabilis ang naging paglago. At sabi ko nga po, ang napakaganda, mas i-consider po natin yung Bible pattern, yung biblical pattern po para sa tinatawag nating paglago ng gawain ng Panginoon. Sa naging talakayin po natin kagabi, ang aking pong sinentruhan, mga kapatid, ay ang patungkol sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hindi po maitatanggi yung Spirit's power. Malaki po ang kinalaman nito sa naging matagumpay na gawain. Yung Banal na Espiritu na kumilos sa kanila pong pangangaral, sa kanilang pagsasalita, na nagbigay ng spiritual na kaloob kung bakit nagkaroon ng tinatawag po nating spiritual, shaking. Kasi ang Banal na Espiritu po, alam naman natin ang ministeryo po nito. Mga kapatid, ganun din po yung scriptural preaching.
napakahalaga po na mabigyan natin ng weight ang preaching sa ministeryo. Kinakailangan po talagang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga ang lagi pong idinidiin ko sa inyo, ang aking pong commitment bilang tagapangaral ng Panginoon is to preach nothing but the Word. To preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. Napakahalaga po ng pangangaral na masasabi po natin na nakasentro sa Panginoon, nakasentro sa kaligtasan, yung pong pangangaral na solido, sound, substantial, yan po ang ating binigyan ng emphasis sa ating pong mensahe tungkol sa scriptural preaching. Isa po sa factor po yan ng paglago ng ministeryo, pangangaral. Hindi lamang po yun, mismong ang mga mangangaral. Sold out preachers, yan po ang inilarawan natin sa mga mangangaral po na nahandirito po sa Book of Acts na sila po ay mga sold out preachers. Spirit-filled, hindi po ba? So ito po yung mga straightforward preacher, yung talagang sincere and faithful. So nakatatlo na po tayo mga kapatid. Spirit's power, scriptural preaching, okay, at sold out preacher. Sa pagpapatuloy po natin, babasahin muna po natin muli ang ating pong teksto. At kagaya ng sinabi ko po, sa tatlong gabi, ito po ang gagamitin nating teksto sa ating pong pangangaral. Again, ang ating pong tinatalakay, Acts, in the book of Acts, at ang particular po, key factors in the rapid growth of the New Testament Church. Okay, Acts chapter 1 please. Acts chapter 1, verse number 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Acts chapter 2, verse 47. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Acts chapter 6 and verse number 1. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. And in Acts chapter 11, verses 19 to 26, ganito po ang sinasabi. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenice and Cyprus and Antioch, preaching the word to none, but unto the Jews only. And some of them were men of Cyrene, or Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed, and turned unto the Lord. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch, who, when he came, and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. Verse 26. And when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, gabayan mo po ang huling gabing ito ng aming pangangaral patungkol sa aming napakagandang paksa. Hiling ko po ang patuloy na kapuspusan ng Banal na Espiritu. Help me, O Lord, empower me, give me wisdom, give me guidance in preaching Thy Word. Thank you so much because we believe, Lord, na malaking maitutulong po nito sa mga ministeryo na ipinagkatiwala mo sa amin. Nawa, makinig po kaming mabuti at marapatin po namin na ikaw ang masunod sa ministeryo po na pinaglagyan mo sa amin. Ito po ang aking panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so this time, sa ating pong magiging pagpapatuloy, tinapos po natin doon sa tatlo kahapon. Spirit's power, scriptural preaching, and sold out preachers. Ngayon naman po, mga kapatid, ang bibigyan ko po ng diin sa ating pag-aaral kasama po sa line-up ng ating pong mensahe, ng ating pong kabuuan, ng outline para po sa key factors, para sa paglago po ng gawain ng Panginoon. This time, ang bibigyang pansin ko po ay ang bahagi ng pananalangin.
This is about sincere prayer or sincere praying. Ang kanila pong marubdob na pananalangin, yung kanila pong sinserong pagkilala, pagtawag sa Diyos. Isa po sa ating makikita sa aklat ng mga gawa kung paano po na ang kabuuan ng iglesia, kung paano po na binigyan nila ng weight, importansya po ang panalangin. Mga kapatid, ito po ay napakahalagang marinig ng maraming Kristiyano ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita ko po na samantalang ito po ay aking pinag-aaralan, naisip ko po na no wonder kung bakit marami pong churches ang hindi po basta makausad. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang ating pong buhay pananalangin, lalo na po sa mga services natin, obviously, ang prayer meeting po natin, very weak ang dating. Ilan lang po ang mga Kristiyano na nagpapahalaga sa prayer meeting. Sa ating pong tinatalakay, ito pong aklat ng mga gawa, mga kapatid. Ang gawain po ito ay pinalago ng Diyos, pinagpala ng Diyos, pinapagtibay ng Diyos, sapagkat sila po ay sincero sa pananalangin. Sila po'y may panahon sa pananalangin. Ngayon ang nakakalungkot po, prayer meeting, ilan ang dumadalo? Gaano karaming Kristiyano ang supportive sa ministeryong ito? Magtataka po tayo kung bakit hindi po mabilis ang paglago? Magtataka po tayo kung bakit nagiging stagnant po ang church? Mga kapatid, I believe ang mensaheng ito ay dapat maging pagkatok ng Panginoon sa ating mga puso. Kristiyano, hindi natin dapat baliwalain ang panalangin. Kristiyano, dapat pahalagahan po natin ang area ng buhay natin sa usapin ng pananalangin. Ito po'y malaking bahagi sa ministry. Ito po'y makatutulong sa ministry. Ito po'y magpapasulong ng ministry. Sapagkat ang panalangin ay pagkilala sa Diyos, sapagkat siya po ang tunay na may kakayahan upang magpala sa ating pong gawain. Make sure that in everything, i-acknowledge po natin ang Panginoon. So kaya, I hope na medyo tumatama po ito sa ating mga puso. Diba? Mga Kristiyanong talagang hirap na hirap i-commit ang sarili po sa prayer meeting. Huwag natin pabayaan. Ini-imagine ko kapag ka ang prayer meeting natin na puno ng mga mananampalataya, kapag ka ang prayer meeting natin naging well-supported ng mga members, naniniwala po ako malaking magiging factor po ito sa magiging paglago, pag-unlad at pagsulong ng gawain ng Panginoon. Mga kapatid, sincere prayer. Ilang pong mga bagay po ang po pwede nating i-consider. Tingnan niyo po sa Acts chapter 2. Hindi ba? Sa Acts chapter 2, sa verse 41 and 42, ang sabi po, then they that gladly received His word were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Ang maganda po sa kanila, sabi ng verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in breaking of bread, and in fellowship, and in prayers. Sa Acts chapter 3, saan papunta si Peter and John? Hindi ba pupunta sila sa temple at the hour of prayer? May takdang oras na pumupunta sila sa templo para po manalangin. Mga kapatid, sa Acts chapter 5, ipinakita po yung kahalagahan. Acts chapter 12, ipinakita po ang malaking tulong ng panalangin sa usapin ng buhay iglesia. Nung po si Peter ay nakabilanggo, di po ba? Talagang hindi po masasabi po natin bumitaw sa pananalangin yung mga mananampalataya. So, ngayong sandaling ito, another factor para sa paglago ng gawain ng Diyos, sincere prayer. Okay, una, mahalaga po yung understanding the importance of prayer. Siguro po, maaaring may kinalaman po ito kung bakit po very shallow ang treatment ng iba sa prayer meeting. Baka hindi po natin naiintindihan kung gaano po kalaki ang tulong na po pwedeng magawa nito. Alam niyo po ba ang sabi ng Bible sa usapin ng church? Sa Matthew chapter 18, ang sabi po sa verse number 19, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done of them of my Father which is in heaven. We need to be, united in prayer. We need to be one in the Lord sa ating pong pananalangin. Na kapag karaw po nagkaisa,
Mga kapatid, napakaganda po na ang mga Kristiyano po naiintindihan kung gaano kaimportante ang prayer. Ang prayer po ang kumikilo sa puso ng Panginoon. Ang prayer po ang ating pong makikitang disenyo ng Diyos sa ating pong pakikipag-ugnay sa Kanya. Ang kalooban ng Diyos, tumawag po tayo sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang isang gawain na nakita kong pinahalagahan ng mga mananampalataya sa Book of Acts. Kaya kung sa ating pong buhay, hindi natin pinapahalagahan ang prayer meeting, walang rason para mag-expect tayo na tayo po ay palaguin at pagpalain ng Panginoon. Yan po ang isa sa po pwedeng maging hadlang sa ating paglago. Ang mahinang buhay pananalangin. Naalala ko po yung mga disipulo, nung pong hindi nila mapalayas ang demonyo, ang sabi po ng Panginoon sa kanila, hindi nyo magagawa yan but by prayer and fasting. So, ganun kahalaga po. Ganun kahalaga po ang prayer. Kumbaga, even sa individual, dapat nadidevelop sa atin yung attitude ng pagpe-pray. Yan ang sinasabi ng Panginoon, that men ought always to pray and not to faint. Ang sabi po ng banal na kasulatan, kung meron po tayong ilalapit sa Diyos, kinakailangan tumawag po tayo sa Kanya. Ang sabi po ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, pray without ceasing. It means always be in the act and in the attitude of prayer. Always be connected to God. Napakahalaga po ng prayer. So, understanding the importance of prayer. Number 2, okay? Unity in prayer. Yan po ang isa pang bagay na makikita po natin sa church na ito, sa gawain ito, yung kanilang kaisahan sa panalangin. One good example, hindi ba na ipapatay si James, na ikulong po si Peter. In fact, nasurpresa pa nga po sila dahil doon po sa kanilang naging kaisahan, yung unity nila. Sa kanilang pananalangin, nagulat po sila, may kumatok. Si Rhoda po, nung buksan niya ang pinto, natulala po yata siya. Kasi grabe po. Alam nyo, nararanasan natin yan di po ba? May mga isang bagay o ilang bagay na tingin po natin mahirap, pero nung ipinag-pray po natin, nasurpresa pa tayo. Dahil talagang, alam nyo po, napaka-tiyak ng pagsagot ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang prayer po ang gawaing hindi dapat binabaliwala ng bawat isa. Kaya nga sabi ko po, ang maliit o konting attendance natin sa prayer meeting ay maliwanag na kapahayagan ng hindi kaisahan ng puso ng mga miyembro ng church. Di ba? Hindi tayo nagkakaisa. Kasi kung nagkakaisa tayo, hindi yung ilan lang ang dapat dumadalo. Dapat po, bigyang pansin po natin yung pong importansya nito. Dapat makiisa po tayo. Hindi yung taga-prayer request ka lang. Sana kasama ka at kaisa ka sa mga nagpe-pray, sa mga sitwasyong ito. Mga kapatid, itong panahon natin ito, itong pandemic na ito, ito'y dapat magdala po sa atin sa kaisahan ng puso. Let us pray together. Let us be united in prayer. Let us pray earnestly that the Lord will help us na malagpasan po natin ang krisis na ito. Ang problema ng maraming Kristiyano, hindi makaisa sa prayer. Ewan ko po pero may mga pagkakataon po na tayo ang gaang-gaang natin sabihin, sige, pagpe-pray kita. Alam niyo po, tiyakin niyo na kahit sa moment na yon, ako po, para hindi ko makalimutan, ang ginagawa ko po, pagka mayroong sitwasyon na may nag-pray request sa akin, para hindi po yung parang naging ugali na lang natin, naging gawin na lang natin yon, that very moment, kasi yung connection mo sa Diyos hindi naman kailangan laging pumupunta ka lang sa kwarto para doon ka mag-pray. Hindi po, you can pray everywhere. You can pray anywhere. Basta ang importante po, nakatono ka sa Diyos. Tama ang puso po natin sa Kanya. Of course, iba pa rin po yung talagang private time na ikaw talaga, yung po yung nakaset na talagang oras mo ng pananalangin sa Diyos. Pero may mga pagkakataon po na kahit wala ka sa bahay, may mga nakausap ka, meron pong sitwasyon na nangangailangan ng urgent na pananalangin, then hindi mo na kailangan na pumunta pa sa bahay mo. So you can pray that very moment kapag alam po natin. So, unity in prayer. Yan ang makikita natin sa kanila. They understand the importance of prayer. They are very united in prayer, mga kapatid.
At makikita nyo po sa kasaysayan, dito po sa storya, sa Book of Acts, yung kanila pong usefulness in the ministry of prayer. Kaya nga sabi ko po, maganda rin na sa church natin, napapansin nyo ako, pagka po nagpo-post ako, doon sa mga observant, ano po yung nilalagay ko? Di ba, marami po tayong mga hashtag eh. Ako po, ang nilalagay ko po, every time na may post po ako, especially kapag ako po ay tumrabaho sa Panginoon, pagka meron pong mga speaking engagement, kapag po may mga special activities, kapag ako po ay nagministeryo, pagdating po ng aking pong pagpo-post, alam nyo po ang isa, bukod sa pagkilala sa Diyos at papuri sa Panginoon, alam nyo po ang consistently, inilalagay ko po, thanks, prayer warriors. God can use us sa ministry ng panalangin. Bakit hindi natin gawing ministeryo po ito, mga kapatid? Hindi natin kailangan gumastos dito. Mga kapatid, ang mahalaga lang, understanding. Importante na maintindihan natin. Kaya nga, wag po kayo magdaramdam sa akin, ang isang alam kong dahilan kung bakit ang ating pong prayer meeting bagsak ang mga attendance because many believers, hindi po nila naiintindihan talaga kung gaano ka-importante ang panalangin. Masisisi nyo ba ako? Paano po natin palalabasing mahalaga sa kanila kung binabaliwala nila? Meron bang mahalaga na binabaliwala? No! Lahat ng mahalaga, binibigyan mo ng pansin. Pero bakit po may mga mananampalataya na talagang parang sanay na po sila na hindi a-attend ng prayer meeting? Sa kabilang panig naman po, blessed naman ako doon sa mga members ng church, galing sa trabaho, na-trap na po yan, dumaan na sa traffic yan, pero nagpipilit pa rin umattend kahit Wednesday, kahit prayer meeting. Yan ang mga Kristiyano na masasabi po natin na isa sa pwedeng maging dahilan ng Diyos para i-bless ang gawain, yung ganyang klase ng heart. Mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, and please always put in your mind, prayer is very important. Napakahalaga po ng panalangin. Sabi ko nga, sa sitwasyon natin ngayon, sana magkaisa tayo. Unity in prayer. And then usefulness in the ministry of prayer. Sila po ay nagkaisa. Sila po ay nagsama-sama. Ginawa nilang ministeryo ang pananalangin para sa lingkod ng Panginoon. Maraming pastor ang dapat po magamit ng Panginoon. At ang pinaka magandang magagawa ng mga miyembro ay ang maging prayer warrior ng kanilang pastor. Amen? So, gawin nating ministry ang prayer. So, another factor sa rapid growth ng New Testament Church, mga kapatid, sincere prayer. Pang susunod po, mga kapatid, severe persecution. Severe persecution? Paano po naging factor yan sa paglago? Paano natin sasabihin? Hindi ba negative yan? Pinersecute sila eh. Dito ko po ipinakikita sa inyo na ang aklat ng mga gawa, kasama po rito yung gawa ng dyablo. Di po ba? Ang dyablo po ay kumilos, ang dyablo ay gumagawa, ang dyablo ay nanggugulo. At mga kapatid, hindi po exempted ang gawaing ito sa aklat ng mga gawa. And even our church, even the ministry, okay, na kinabibilangan po natin, we are not exempted. Sinasabi ko po sa inyo, Satan is alive and Satan is active, very active. And sad to say, mas active siya sa maraming mga mananampalataya. Minsan, nasa prayer meeting nga yan, nanggugulo eh. Diba? So, may mga members, hindi umati ng prayer meeting eh. Pero si Satanas, nandun yan, nanggugulo po yan, mga kapatid. Lagi siyang humahanap ng pagkakataon para makapanggulo. Kaya naniniwala ako na sa bawat services na handuroon din siya o hindi man siya, yung mga kampon po niya, mga kapatid. Di ba? So, may Satanas. Kaya merong atake sa buhay natin sa ministeryo. And what they experience because of Satan ay yung matinding persecution. Sabi ko nga, mula po doon sa istorya, maliwanag po ito na sa chapter 6, medyo matindi na po, patindi na ng patindi po yan. Diyan po lumitaw si Stephen, di po ba? And then pagdating po ng chapter 7, diyan po pinagbabato na po siya hanggang mamatay. At maliwanag po na si Saulo po involved, matindi po ang kanyang involvement sa naging persecution ni Stephen. At nung si Pablo naman po ang na-convert, mga kapatid, siya naman po ang nakaranas ng persecution.
And in his missionary journeys, I can say na hindi iisang beses, hindi dalawang beses, hindi iilang beses. He experienced so many persecutions. And in our text, mga kapatid, maliwanag po ito sa chapter 11. They experienced a terrible persecution. Grabe po ang kanilang persecution. And because of this severe persecution, so let me now share with you kung bakit po, gusto kong i-share sa inyo kung bakit sinama ko po ito sa factors ng naging growth, rapid growth ng early church. Okay, you know why? Because of the severe persecution, number one, they are scattered abroad. Diba? They scattered abroad. Nangalat po sila. Mga kapatid, yung mangalat, okay lang yan. Dahil hindi natin kontrol ang sitwasyon. Pero yung magkalat, yan po ang hindi okay. So sila po, dahil sa persecution, nangalat po talaga sila. Okay? So, dito nyo makikita na pwede po silang mapigilan doon sa masasabi po nating lugar po nila, pero kahit saan sila pumunta, gawain pa rin ng Diyos ang sentro nila. So, tatlong bagay po ang gusto kong ipakita sa inyo because of this severe persecution na na-experience po nila. Una, they scattered abroad. Diba? And because they scattered abroad, you know what happened? The message is spread abroad. Amen? The message is spread out. Nung sila po'y pinersecute, because of persecution, nangalat po sila kung saan-saan po napunta, mga kapatid. At alam niyo po, ang sabi po ng Biblia, dahil sa persecution na ito, ang ginawa po nila kung saan sila napunta, nangaral sila ng salita ng Diyos. Kung saan po sila napadpad, nangaral po sila ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang negatibong atake ni Satanas ay nagdulot ng positibong resulta. Why? Sapagkat sa naging pangangalat nila, lumaganap ang salita ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, sana kahit saan tayo mapunta, nakakarating ang salita ng Diyos. Alam niyo po, negatibo to eh. Negatibo po itong pandemic na ito eh. Negatibo po itong coronavirus na ito eh. Sa lahat ng corona, ito ang hindi mo gugustuhin eh. Di po ba? So negative po ito. Pero listen, dahil Kristiyano tayo, nasa operasyon po tayo ng Diyos. Oo, negatibo ito, pero pwede nating makita ang positibo sa sitwasyong ito, sa negatibong sitwasyong ito. And you know what? Ang positive na nakita ko po, ito'y naging kaparaanan para lalong lumaganap ang salita ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, wala tayong magagawa eh. Hindi natin kontrol ang sitwasyon, pero may means. Meron po pwedeng maging kaparaanan. So, ganun po sila. Nung pinapersecute po sila, hindi po sila nag-self-pity. Nung pinapersecute sila, hindi na ginamit na excuse. Nung pinapersecute sila, hindi po sila naging tamad. Nung pinapersecute sila, hindi sila naging duwag. Nung pinapersecute sila, oo, nangalat sila. Pero kung saan sila mapunta, ipinapangaral nila ang salita ng Diyos. Eh di naging factor para sa growth. Dahil mas marami po ang naabot ng salita ng Panginoon. Because of the severe persecution, mga kapatid, they scattered abroad, and the message spread out. The members scattered abroad, and then the message is spread out. And because of that, the ministry strengthened. Diba? So, pinalakas po. Lumakas ang gawain. Mas tumindi po ang puwersa na kahit saan po, mga kapatid. Kaya nga sabi ko dito sa Acts chapter 11, hindi ba? Ang linaw po sa verse 19 eh. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen troubled the Sparus, Phoenix, and Cyprus, and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. Okay? So verse 20 naman, and some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. Mga kapatid, preaching, sharing. Yan po ang ginawa po nila. Dahil dito sa persecution. So, humakbang na si Satanas, gumawa na ng paraan si Satanas, naisahan pa rin siya. Mga kapatid, sa mga pagsubok natin sa buhay, sa mga atake ni Satanas sa buhay natin, kung magiging positibo po ang ating pong kapasyahan, kung magiging positibo po ang ating attitude, that negative experience can be used of God para po sa lalong ikagaganda po ng ating pong magiging direksyon. So that is, I believe, one of the reasons kung bakit lalo po silang lumago. Because of the severe persecution. Pangatlo po, mga kapatid. So, una po, yung pong sincere prayer. Mahalaga yung understanding,
sa importansya ng panalangin. Mahalaga po mga kapatid, yung pong unity in prayer. Makiisa po tayo, makisama tayo mga members. At mahalaga rin po yung usefulness natin sa ministry ng prayer. Gawin nating ministeryo po yan. So, severe persecution, because of the severe persecution, the members scattered abroad, the message is spread out, and the ministry strengthened, mga kapatid. Lumakas, pinalakas ang ministeryo. Ngayon po, isa pang factor. Ito yung tinatawag nating shared partnership. Shared partnership. Isa pang dahilan kung bakit sila po ay lumago, it is because of the shared partnership. Kung paano nag-perform ang lahat. Kung paano nag-participate ang bawat isa. Alam niyo po, ang gawain po, hindi pang isang tao. Ang gawain po ay gawain ng Diyos na itiniwala sa bawat isa sa atin. Kung tayo po'y church, may gawain ng pastor, may gawain ng miyembro, kung ikaw ay diakono, may gawain ng diakono, kung ikaw ay music leader, may gawain ng music leader, kung ikaw ay Sunday school teacher, lahat tayo meron pong dapat maging bahagi sa gawain ng Diyos and always put in our minds that ministry is a partnership. Ito po ay partnership. So, shared partnership. Paano po na ipakita po yan sa Book of Acts? Mga kapatid, una, in soul winning. Excuse me. Shared partnership. Excuse lang po. Pasensya na po kayo. So, shared partnership in soul winning. Balikan po natin. Di ba? Ang pinakapundasyon natin, na sila po'y binigyan ng Diyos ng mandato, at tayo rin po, dapat makita natin yun. We have that mandate too. Tayo po'y inutusan din to go and preach the gospel. Diba? To do missions, mga kapatid. Diba? And to do the ministry. Gawin po natin ang gawain. So ito po, mga kapatid, ang ipinakita. At ito pong church na ito, aralin niyo po mula sa pasimula. Grabe po talaga yung kanila pong soul winning. Mga kapatid, susi yan para pagpalain ang gawain natin. Huwag niyong papatayin ang soul winning ng church. Mga kapatid, yan po ang dapat ma-revive. Yan po ang dapat maibalik. Na tayo po ay magkakasama, magkakatulong, magkakabalikat. Huwag na huwag matatamarin po tayo. Huwag na huwag natin pababayaan ang soul winning. Kaya sa church, I believe, isa sa nagagamit natin ngayon ay yung pong ating SWAT, di po ba? Soul Winning Action Team. It is God's will for us to win souls, mga kapatid. And the Bible says, He that winneth souls is wise. Ang mga ginagamit ng Panginoon sa pag-aakay ng kaluluwa, yan po'y mga panta sa harapan ng Diyos. Amen? Ikasasaya ng church ang soul winning. Diba? Nilinaw ko po sa inyo yan eh. Nakaka-excite pag kami na-win ka sa Panginoon. Ang langit nga po nagse-celebrate sa bawat kaluluwa eh. Kaya nga sabi ko, ang dapat na maging desire ng church, maging pagdiriwang lagi tayo ng langit. Sana po araw-araw nagdidiwang ang langit dahil sa church po natin na kung saan napakasipag at talagang masasabi natin merong shared partnership in soul winning. Ang pastor nangangaral, ang mga miyembro nagwi-witness, nag-iimbita ng mga bisita, hindi po ba napakahalaga po, shared partnership, tulong tayo, may naghahasik, may nagdidilig, ang Diyos ang nagbibigay ng kalaguan, pero yung naghasik at nagdilig, kapwa tatanggap ng kagantihan o gantimpala sa Panginoon. Mga kapatid, shared partnership in soul winning. Pangalawa po, in sharing. Diba? Shared partnership. Diba? Partnership sa usapan po ng sharing. Sa Acts chapter 4, maliwanag po na nung nagkaroon ng problema po sa gawain, mga kapatid, ano po ang ginawa ng mga may kakayahan? Nag-share po sila ng kanilang maaaring ibigay. In fact, hindi biro ang kanilang na-share. Ibinenta po ang kanilang mga lupain, dinala sa paanan ng apostol. Sa gawain po ng Diyos, posible po na may mga somebody na katulad nila na sa panahon na kakailanganin po pwedeng makibahagi at makabahagi sa gawain. Amen? Yan po ang magandang practice po nila. Ang tawag natin doon, communism. Na kung saan lahat ng kanilang mga, di ba, ibinahagi, ibinigay sa lahat, mga kapatid.
Importante po na meron tayong ganitong puso. Giving is very important in our church. May tinuro po ang Bible na sistema ng pagbibigay at naniniwala po ako sapagkat ito po, pag inaral niyo po yung mga churches na naitayo ni Apostol Pablo dito po sa Book of Acts, mga kapatid, hindi ba nabanggit ko po sa inyo na ang church epistle po, yan po itumukoy sa kung saan mga churches na naitayo sa pamagitan po ng missionary journey ni Apostle Paul. And you know what? Kung makikita niyo po ang Korinto, tinuruan po niya tungkol sa giving. Okay? Yung pong masasabi nating Philippi Church, pinasalamatan po niya sapagkat sila po ay naging involved sa giving, particularly sa misyon. Mga kapatid, napakahalaga po ng turong ito sapagkat ang kalooban ng Diyos, makibahagi tayo sa gawain. Factor po sa paglago, factor po sa pagsulong ng church, factor po sa ikasusulong ng gawain, yung shared partnership in soul winning, in sharing, and in supporting. Hindi lang yung basta mag-share, kundi yung lagi kang nakaagapay, yung lagi kang nakasuporta. Kanina po, hindi ko na po itinuloy, pero sa Acts chapter 17, kagabi, diba? Sa Acts chapter 17, natatandaan nyo po mga kapatid, na nangaral po si Apostol Pablo doon sa Athens, yung pong mga... Kasi sa chapter 16, nakatagpo niya po si Timothy, and then doon po yung Macedonian vision, nagpasimula po siya uli ng lakbay, tapos nung pumunta po siya sa Athens, nakita niya yung mga tao na nahikayat o nasa kung saang-saang pagsamba, and then napansin po niya na may nakalagay na inscription sa isang bahagi, to the unknown God. Ginamit na pagkakataon po ni Paul yan para mangaral. Sa chapter 18, doon po naman niya nakatagpo si Apollos, at saka po si Priscilla, at saka po si Aquila, mga kapatid. At makikita niyo po na itong mga ito ay nakabahagi ng buhay ni Apostol Pablo, and I can say na sila po ay naging matinding support sa ministry. Kaya factor po yung mga supporters . Hindi lang po ito pinag-uusapan yung sharing, but also supporting. Ang pastor hindi kaya ang gawaing mag-isa. Ang mga apostol hindi nila kaya ang gawaing mag-isa. Kinakailangan po nila na magtalaga ng mga diakono. Kaya nga ang paalala ko po sa inyo, kung kayo'y napabilang na diakono ng church, sana maintindihan nyo po, help kayo ng church. Hindi po kayo dapat maging kasiraan ng gawain. Yung mga naitatalaga po sa mga specific ministry, nilalagay kayo dyan para support ho kayo. Agapay po kayo. Hindi yung pag nabigyan kayo ng posisyon, lumalagpas kayo sa inyong lugar to the point na nakikipagmagalingan ka pa sa pastor at hinahanapan mo ng maibubutas ang pastor. Hindi. Kaya ka nilagay ng Diyos dyan. Kailangan po ng tagapanguna ng suporta at agapay. Kaya undeniably, ang may nangyayaring gawain, ang meron pong nagiging pagsulong sa gawain ay bunga ng mga members na natutunan na sumuporta sa lingkod ng Panginoon. Kaya kasama po si Priscilla at Aquila sa sobrang na-appreciate ni Apostol Pablo sa kanyang buhay ministeryo. Kasi mula po sa chapter 13, mga kapatid, talagang uminog na po ang Book of Acts sa ministeryo po, sa mission po ni Apostol Pablo. Hindi ba sinabi ko po sa inyo, first missionary journey sa chapter 13, later part ng chapter 15, second missionary journey, and then doon po sa bandang ulian po ng mga 18 po yan. So yung third missionary journey, tapos nung sisintensyahan po siya, hindi po ba? So yung voyage po niya sa Rome, pwede pa rin nating i-count po yan. Yun na po halos ang pagpapatuloy po ng Book of Acts. At masasabi ko po sa inyo, that in the life of the Apostle Paul, no one can deny that he is very effective, that he is very fruitful, that he is very useful, and the reason why, because of the many supporters in his life in the ministry. And I am telling you, it is a big, big help kapag ka ikaw, sa buhay mo bilang miyembro, nandun ka sa hinahanap mo, paano ko makakasuporta? Hindi yung ikaw pa ang aatake sa lingkod ng Diyos. Kaaway yun, gawain ng kaaway yun, gawain ni Satanas yun. Inilagay ka ng Panginoon sa ministry para tulungan mo ang pastor mo, tulungan mo ang ministeryo, maging suporta ka, maging agapay ka. Kaya sana po makita ng bawat Kristiyano ang kahalagahan nito. Because ministry is a shared partnership. The pastor cannot do the work alone. Wala pong magaling-galing dito, mga kapatid. Ang pinag-uusapan dito, yung mga talagang, alam nyo, may puso para sa Diyos at sa gawain ng Panginoon. Sobra pong na-appreciate ko po. Mula po sa Blessed Hope, mga kapatid, I can say that one of the things na talagang hindi ko kayang i-deny, lahat po ng pinagpastoran ng inyong lingkod. Mula po sa Blessed
Glorious Light, mga kapatid, sa Montalban, sa Glorious Hope, hindi po ba? So, CFBC, sabihin na po natin lahat po ng mga pinagpastoran po, alam nyo, ang common denominator po nila, yung pong pagkakapare-pareho po nila, alam nyo, yung natutunan po nila na nakaagapay sa manggagawa. And I can say na ngayon po, the reason why God is using your humble servant, it is because of the fact that there are members dito po sa Living Water Baptist Church na ang laging hinahanap, paano makakaagapay, paano makatutulong. Yung mga nangasiwa po sa Ladies Fellowship, ang laking bagay po nila sa ministry. Yung nangangasiwa sa Men's Fellowship, ang laking bagay po nila sa ministry. Yung nangangasiwa sa music ministry ng church, ang laking bagay nila sa buhay ng gawain ng Panginoon. Yung po nagtuturo ng mga bata, yung po mga diakono, yung po mga preachers, lahat ng yan sa disenyo ng Diyos, napakalaking tulong. But please, put this in your mind, na kapag hindi tayo nag-function accordingly, hindi tayo tulong. Tayo po ay po pwedeng maging bigat sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sana po maging malaking paalala po itong mensaheng ito. Gusto kong sabihin sa inyo, lalo na po sa Living Water Baptist Church, sobrang na-appreciate ko po kayo sa ministry. Hindi po madali ang ginagawa ng inyong pastor, pero nagmumukhang madali dahil nandyan kayo. Hindi ko po kaya ang mag-isa, nang mag-isa ang gawain. Pero dahil hindi ko nararamdamang nag-iisa ako, nagagamit po tayo ng Panginoon at may nararating ang gawain. Kapag iniisip ko po na kung tutuusin, from the very beginning, I know for a fact na kung ang pag-uusapan po yung human side, wala po akong makita sa sarili ko na anumang bahagi na po pwedeng, alam niyo po yun, yung may marating po ang inyong lingkod. Pero alam niyo, sa usapan ng ministry, hindi ikaw Talagang kapangyarihan, Banal na Espiritu. Gawa ng Panginoon. At alam niyo po, sa human side, nakita ko po na sa usapang ministeryo, nagiging madali ang gawain kapag kami mga kabalikat, kasama at katuwang ang lingkod ng Panginoon. And I can say, yan ang eksaktong kalagayan po ng inyong lingkod. Nakakatuwang isipin na kahit tayo ay ganito lang, pero ginamit tayo ng Panginoon sa humbling na paraan ng paggamit ng Panginoon. Nakaka-overwhelm yung ginagawa ng Diyos. Pero again, pinupuri ko ang Panginoon, pero ayoko pong ikaila na sa puso ko ang isang lakas ko ay ang mga kaagapay. So members of Living Water Baptist Church, kilala nyo kung sino kayo. Yung mga ever supportive, not just doon sa church, but even to me as your pastor, sobrang na-appreciate ko po kayo. Mga mananampalataya, lagi nyo pong tatandaan na sa storya ng ministry, ang magandang bahagi, yung ikalalago ka at hindi ka ikasisira. Yung ikatatatag ka at hindi ka ikasisira. Yung magiging bahagi ka ng pagsulong at hindi ka hahata paurong sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, ang tinalakay po natin sa 3 gabing ito, yung pong key factors in the rapid growth of the New Testament Church. Spirit's power, scriptural preaching, sold out preachers, mga kapatid, sincere prayer, severe persecution, shared partnership. Actually, kulang lang tayo ng gabi. Meron pa po akong mga naka-line up po. Pero I believe sapat po ito sa ating pong naging pag-aaral. At ang aking pong panalangin, nawa gamitin po ito ng Panginoon. Paalala po, may God-given mandate, meron pong God-given mission, at yung ministry po na ginagawa at kinalalagyan natin, God-given ministry po yan. Kaya atin pong hayaan na yung pattern na ipinakita sa Book of Acts, ito po ang ating sundan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, dinadakila, pinasasalamatan. Sa sunod-sunod na gabing ito na kami po ay muli mong kinausap at pinangaralan. Dakilang Diyos, hiling ko po na ang mga gawaing ipinagkatiwala mo sa amin ay ipattern po namin sa New Testament Church. Thank you po sa napakaliwanag na salita mo. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan na ipinagkaloob mo sa amin.
Panginoon, nagtitiwala po akong lubos na ang mensaheng ito ay hindi mababaliwala. Hiling ko po na naging kalakasan nawa ng bawat mananampalataya, na nagbigay liwanag, lalo na po sa mga members, na napakagandang pangarapin at ipanalangin na kami po'y maging bahagi sa kabalikat, katuwang, katulong, at hindi po problema, hadlang, at magiging kasiraan ng gawain. Thank you so much. At lahat ng kapurihan, ibinabalik po namin sa iyo. Ang kalwalatian ay sa iyo lamang, Panginoon. Muli po, salamat o Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, purihin ang Panginoon. Mga kapatid, praise God. Nakatapos po tayo sa 3 sunod-sunod na gabi ng atin pong pag-aaral. I hope na tayo po ay patuloy na maglilingkod sa Diyos ng may masayang puso. At kung may gagawin tayo para sa Panginoon, sabi po ng special number natin, hindi tayo dapat mag-offer sa Diyos ng walang naging halaga sa atin. Muli po, sumainyong lahat ang ating Panginoon, ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang pagpapala, ang kanyang kabutihan. Purihin ang Diyos. Salamat po.